the issue here is the church or the Catholic Church is focusing on delivering the gospel's message instead of them giving a historical education for the people. Nag-movie review tayo nung Conclave, 'di ba? Mhm. May quote doon na si Cardinal Loren sabi niya, "Certainty is the great enemy of unity." Parang gano'n. Certainty is the deadly enemy Fate yata yun. of tolerance. Mhm. Like, I'm not sure kung correlated siya dito, pero with this kind of research, this discipline, parang it pushes for certainty, gano'n ba 'yun? And parang hindi gano'n ang gusto ng church, gusto nila mas open. Mhm. Ayun ang naisip kong thought about it, kasi oo nga, parang para saan pa ang religion if you have this preconceived notion of certainty, 'di ba? Kaya nga sabi nila, kaya that's why it's called faith, 'di ba? Yeah. Kaya nga gano'n. Pero in contrast to the concept of certainty, 'di ba? Of course, church is focused on the message itself. Pero itong mga itong mga ancient scrolls, manuscripts, mga books, codex, parang 'to mga messengers, 'di ba? Physical form ng messengers ng truth. I mean, truth para sa kanila, sa mga, let's say, mga Catholic people, ganyan. And it brings you closer to to certainty, or to truth, if you wanna call it that way. So I just personally believe lang siguro na for a message to be credible, since the church is all about the message. Yeah, for this to be credible or convincing, you need to be reasonable, 'di ba? Para pakita yung rational. Kaya na-appreciate ko talaga tong body of work dito, yung pag-discuss and recognizing the discoveries, and the stories, gano'n. It's essential in someone's faith or for spreading the word. Kasi nagsimba kami, napansin ko lang kasi yung sound, para kang nanonood ng ng, let's say, Netflix na English, 'di ba? Yung English yung language. Kahit na naiintindihan mo, parang hindi pa rin gano'n ka-audible. So, unless Ayos yung yung high-end yung speaker mo, may Dolby Atmos, ganyan. Mga simbahan, di naman gano'n. Parang sa tingin ko, parang sayang naman yung pini-preach ng pare. Di Oo. naman hindi naman gano'n ka-audible. Bukod Nakikinig. sa ibang lengguwahe na hindi pa naiintindihan. So parang anong pang ginagawa natin dito? Siguro for prayers na lang, gano'n. Meron din akong gano'n. Yung parang Ah, yung parang hindi mo siya marinig. Meron din dito, meron din dito. Hindi ko marinig oo, gaano. Pray na lang ako, may eh. yan. Tingin ko may content din yan sa I'm not sure kung Vox yun, basta parang educational channel din na normal talaga, kahit na English na, di mo pa rin siya mapakinggan or di pa rin siya gano'n ka-audible sa speaker. I'm not sure if it has something to do with the frequency. Pero ayun, napansin ko lang yung gano'n. Kasi ba't yung ibang mga preachers, 'di ba, sa mga born again, ganyan, 'di ba, mga Christian na yung mga Christian fellowship sa mall, 'di ba, ang ganda ng mga yung speaker nila, tapos medyo unconventional pa yung pag-preach. Mas tawag dito, mas relatable ba. So tingin ko Mhm. parang hindi alam mo yun, hindi upgrade yung way or method ng ng Catholic Church when it comes to Mhm. educating the followers, yun, or for preaching. Maybe depende din sa church kasi, um, kung hindi malaking, diocese yung church, siyempre yung, donations sa kanila hindi naman gano'n kalaki, 'di ba, right? So, kasi yung ginagamit naman nila na pondo for that, yung sa speaker, sa mic, and all of that, nanggagaling lang yan sa donations ng mga tao, eh. So, hindi rin natin alam kung baka dahil dun or sa'kin, for me, maganda na i-upgrade din yung sound system nila or ano. Pero siyempre priority kasi ng churches is, uh, also to help people, eh. So, malay mo naman Mm. ginagamit nila yung funds, yung dino-donate sa kanila to help others.
right? Sa mga charity works napupunta. So medyo nane-neglect yung technical side ng simbahan. Yeah. Hindi sa dine-defend ko yung pero there's a lot of things that can be a factor pagdating sa ganyan kasi. Hindi kasi natin alam paano nagwo-work yung pondo nila eh. Sana ano 'di ba, may allotment din sa mga gano'n sa quality nung sound system 'di ba, ganyan. Pero yun, parang gumana lang yung parang train of thought ko no'n habang nagsisimba. Kasi ayun, to the point na parang 'di na ako nakakakinig ng misa kasi nasa ibang ibang dimension yung isip ko no'n eh. Kasi naisip ko rin yung methodology ni tawag dito, yung guest ni JRE, ewan ko napanood yun na yun, said si Wesley Huff. Kasi sabi nila daw si Joe Rogan daw nagsisimba na. Sabi nila nag-ano na daw, back to di ko alam kung Christian faith Talaga? or Protestant, pero sabi nila Joe is, going back to church. Sabi nila isa daw sa mga influences si Wesley Huff. Pag-uwi ko, chineck ko yung mga content. Actually siya, I have to admit mind-blowing yung body of work. Tingnan natin, papa-Google nga said nung wesleyhuff.com. Hindi tayo dito, tawag dito, parang nagpapaka-preach, I'm not here to convert people to to Christianity. Parang more on appreciation of lang 'to, siguro yung body of work. Siya para siyang nagbabasa ng Poneglyph, text critic si Nico Robin. Yan, wesleyhuff.com. Nakita ko na rin 'to sa sa kay ba 'to yung comedian, meron ding sariling may sarili ding podcast. In relation dun sa na-brought up ko on how, like the priest these days, kung paano sila mag-preach, educate about the word. Yung traditional na, ito, magpakabait kayo, live the way Jesus lived, ganyan. Ito, more on mas may siya, mas tawag dito, mas may focus doon sa reliability ng information, sa trustworthiness, and reliability of that. Yung sa context lang siguro ng timeline, 'di ba may BC and BC ang tawag dito, AD. AD. Kasi parang iba na siya ngayon 'di ba? Ginawa nilang mas neutral na. From AD naging CE na siya. Parang naging common era para hindi lang siya nagke-cater sa mga Christian people ganyan. Same din sa BC, naging BCE na siya. Naging before common era, ganyan. Kasi dati it's before Christ and Yeah, oo, tama. Parang AD dun yung is nagsimula yung Anno Domini, parang meaning Domini, correct. in the year of the Lord, parang gano'n. So yun, parang nung napanood ko rin yung episode niya with Joe Rogan. Sinabi niya kasi doon na dati kasi yung Masoretic text na source ng Bible na discover lang daw around the I think 14th or medieval ages ganun. Ang point niya doon is yung understanding, yung earliest understanding is around that age. So sobrang layo pa ng panahon ni Christ until na-discover daw yung Dead Sea Scrolls, Dead Sea ganyan. Scrolls. I think meron din diyan infographic about Dead Sea Scrolls eh. Nakita nila sa isang cave daw. So parang na-adjust daw yung understanding nila about the Bible ng like I think it's 1,000 years, ganon. Kasi mas matanda pa siya doon sa Masoretic text na na source nila eh. So, nagkaroon siya ng tawag dito mga debate. Since naglapag siya ng mga information na make sense about Bible ganyan, maraming mga parang mga agnostics, atheists na kine-question din siya sa YouTube ganyan. Like sinasabi, parang ano ba yung significant na significant nun. So naman kung may mas nakita pang earliest scriptures or scrolls. So anong parang mas pinatandang chismis lang siya, parang ganon. So basically ayun lang din naman yun eh. So kung anong pinagkaiba nung kunwari sa Pilipinas
Ano pinagkaiba nung, let's say, nung tsismis nung, let's say, panahon ng peak ni Christopher Min sa tsismis nung, let's say, panahon nila Marcos. It's the same information, ganun lang din. Pero sabi kasi ni Wesley Huff dito, it's like word for word magkaparehas yung mensahe. And I think it's more of an exaggeration din sa part niya, yung ginamit niya yung term na word for word. So Hebrew text na yung sa dating source nila na Masoretic text, sa Dead Sea Scrolls na sabi nila Greek daw, like ang origin. Tapos kumbaga pag tinranslate mo siya, parehas lang din naman yung for Wesley Huff, parehas lang din naman yung meaning. So ayun, sabi ng ibang mga agnostics na content creator. So sa akin, nasa algorithm ko kasi si Alex O'Connor, isang known agnostics din. I think siya nag-interview kay Dawkins about evolution. Interview siya doon. Tapos question niya yon, and somehow parang medyo nag-backfire sa kanya. Kasi sabi niya mali si Wesley Huff na word for word yon, kasi hindi naman talaga. Mga lang daw, 85%. I know, like 92 to 95% na parehas. Medyo nag-backfire kasi sa kanya kasi mataas pa rin yun eh. Di ba? So, let's say from 14th century na old text versus dun sa nakita sa Dead Sea Scrolls, sobrang tagal ng gap na yon. Pero halos magkaparehas pa rin, 92%. So, parang interesting yung palitan nila ng information. And ayun, so Wesley Huff, marami siyang kilalang mga scholars. Kaya yung mga nandito sa website niya, mga scholar grade level na information yung mga nilagay niya. And sabi naman nung guest niyang text critic. So, kasi hindi lang to basta Bible text ang mga pinag-aaralan nila, mga ancient texts, like mga nagbasa din sila ng mga Sumerians, mga ganyan. Pero nag-specialize lang sila dito, mga ganito, Hebrew and Greek, ganyan. Talagang hindi mo din talaga, may mali din daw si Wesley Huff na sinabi niyang word for word. Pero hindi mo rin siya, sabi ng guest niya na yon. So, hindi ka rin pwedeng mag-split hair pagdating sa argument. Kasi pwedeng word for word pa rin siya, kasi since puro translation naman, if we go by meaning, pwedeng parehas pa rin talaga, word for word. So parang nagkaroon lang ng term dun sa ng debate dun sa term na word for word na matching ng meaning, ganyan. Parang hinighlight niya din na na imposible talagang masabi mo ring word for word, since sa Hebrew, yung Hebrew approach daw ng kasi ng text nila bino-vocalize nila yung mga vowels eh. 'Di ba? Kung kunwari sa pangalan ko, Alvin, tinatanggal nila yung, kunwari lang, tatanggalin mo yung letter I tsaka A, parang gagawin LVN na lang. Para magiging gano'n na lang talaga yung spelling sa text. Pero bino-vocalize nila as like parang may vowels, gano'n. Pero sa text, gano'n ang itsura. Interesting lang yung information about the work itself, kung paano nila di-decode yung mga bagay-bagay, ganyan. And then ito, sa nga dito, may biblical codex sila dito na, kasi parang pinpoint out kasi ni Wesley Huff din dito na na ayan, na it takes like a lot of like sheep, skin ng ng usa nung usa tuloy, ano ba Tagalog ng sheep? Basta Basta tumpa. pina-point out niya rin dito na hindi basta-basta mag-produce ng codex, kasi like the earliest form yung mga scrolls, di ba? So pag nagkaroon na ng book binding, ganyan, tawag diyan codex na or mga codices. Magpapatuyo ka pa ng skin ng animals. Siyempre, ang dami mong, pag marami kang ipo-produce, maraming talagang animals na kailangan, alam mo na, ma-sacrifice. So, sinasabi niya lang na hindi basta-basta mag-produce nito unless sobrang committed kang follower ni Jesus, ganyan. And gusto mo talagang, alam mo yun, spread yung word niya, ganyan.
hindi rin siya pang like alam mo yun, pang mahirap din na nung mga time na yon na let's say pursuit. So yun, kaya yung iba nun ang mga nagpagawa ng mga time na yun, mga hari or yung iba siguro nag-ambag-ambag sila ganun. So yung Ayan. P kasi nag-evolve din yung paggawa nila ng mga codices ganyan or codex. P for yung from papyrus plant, yung papel, di ba? Ito. Mga ancient papers. Papyrus, yep. Tapos yung numbers, I think that represent the page if I'm not mistaken. So kung 52 siya, kumbaga ilang page or leaves. So kung there were like 51 leaves prior to 52. So ayun, pang 52 siya kaya P52 and then P56. Yan, yung sa P75. This one. Nakakalito kasi may term sila dyan na B. Yung B pala, yun pala yung Codex Vaticanus. Kasi sabi nila may mga kasi kung tutuusin mga fragments of mga information yung nakita ng mga experts, 'di ba? Parang kinoros reference na lang nila sa iba't ibang mga books or iba pang mga scrolls ganyan. Iba punit-punit na. Pero yung may ibang mga main codices like yung Codex Vaticanus, 'di ba napag-usapan natin, parang interesting malaman yung mga secrets 'di ba? Let's say ng CIA, ng Yep. Area 51 and then sa Vatican. So ito sa Vatican, they have this Codex Vaticanus. First ang term nila is B. Nakakatawa lang diyan, may info diyan na may note diyan sinasabi Hebrews 1:3, may naka-quote siya, "Fool and idiot, leave the old readings and stop changing things." Ganyan. Ito. Full and Yeah, idiot. oo. Kumbaga Marginal parang may note. copyright. Oo, nagka-copyright sila. Yung mga experts na a-analyze ng mga text, yung mga paleography, I think is the term for the discipline, paleography. So syempre, pag mga ancient text, yung iba dumadaan na sa mga revisions, ganyan. So, Yan. ang napansin daw kasi diyan, yung second revision niya, may mga binagong text. Tapos yung pangatlo na-notice niya na parang medyo iba sa original. Kaya niya nasulat yan na, "Oh, hoy tanga, wag mong gawin 'to." Na dapat stick tayo sa original na scripture. Kasi 'di ba yung mga early church fathers na like Polycarp ganyan. I think isa siya mga apprentice or student ni Saint John the Apostle. Kumbaga may direct link sila. Then ayun, para as much as possible stick doon sa original gospel. Isa yun sa siya 'di ba sa Vatican nga. Isa yun na sa first catalog nila. So sa first catalog nung sabi 14th century daw yata yan. So Fourth, ah actually. ah, Fourth fourth? century. I Yep. think ayan yung pag-dating nila ng papyrus. Pero sa first catalog ng Vatican, 14th century daw. Okay. And ang mysterious lang sa akin diyan on how it ended up sa Vatican kasi isa yan sa pinaka close to complete na na copy ng Bible, yung Codex Vaticanus, tsaka yan yung galing sa Mount Sinaiticus yata ang basa diyan. Sinaiticus. For some reason, nandun lang siya sa Vatican yung yung book na yan. And tapos ewan ko, sabi nila baka ang dahilan daw si Constantine. I think you mentioned something about it before. Said yung kay Constantine, isa sa mga important Angel? historical figures sa Yeah. Angels sa ba yun? Christianity, di ba? Ano yan, Tom? Angel ba si Constantine? No. Hindi si historical figure siya. European. Ayun siya sa European Constantinople, conqueror. di ba? Ayun, Constantine. Ano Ay, siya? nako, parang naalala siya ko si yung John Wick kasi, Constantine. Hindi, Siya kasi naging sa Constantine si Keanu Reeves, di ba? yung naalala ko.
Oo, Nagtanong yun napanood ko rin yun, oo. Ano Magaling yun, dun eh. si Ayun, Constantine is a Roman emperor. Emperor siya nung Rome. yan. Na nagpa-convert to Christianity, 'di ba? Ganyan. Na Yeah. sa karoon daw ng vision or something and basta inaano siya ng mga critics ng Christianity as one of the suspects, 'di ba? Para i-push yung narrative ng Christianity na pabor sa kanila, 'di ba? Parang ganon. Yeah. Na parang minanipulate. And I think that's one of the topics din na inaddress din ni Wesley Huff. Tawag niya Council of Nicaea. Nicaea. Yep. Council Oo, of I think Nicaea. meron din diyan said ng infographic pag in-scroll Meron din down ba mo. sa Oo. Diyan, pag scroll down mo. malaking rabbit hole tong nakita mo, ah. Oo nga, men. Kaya mind blown talaga ako nung nakita ko. Sabi ko, what the hell? And these are scholar level information talaga. Ayan, parang di ba, ang lalaki ng font size niya dito. So parang nilagay niya diyan on what the Council of Nicaea addressed. 'Di ba yung Arianism? Diyan ko nakita na research ko din yung ang origin pala yung Roman. I'm not sure kung philosopher siya, si Arius kaya Arianism ganyan. Kasi ang teaching niya is yung si Jesus is not a God. Like, kasi we have this Trinity, di ba? Si Jesus is like the personification of the Father, ganyan. So, Hindi daw para sila sa kanya, equal. Jesus, oo, si Jesus, basta create lang siya ni God, but not part of the God realm, parang ganon. Or not part of the Trinity, ganyan. So parang ayun ang in-address daw talaga ng Council of Nicaea. It has nothing to do about the manipulation ng narrative or ng gospel, ganyan. Kalagay dyan yung mga hindi rin in-address like yung the books of the Bible, inventing the deity of Christ, ganyan. Suppression of women. Kasi yung suppression of women kasi, interesting din yung part na yan. Kasi may mga may mga gospel na hindi naka-reach ng Bible, di ba? Lagi din yan Meron. binabato ng mga kahit yung mga 'di ba sa Luneta may mga parang mga katekista kuno or experts na mga nagde-debate, Di-debate, yeah. parang mga gano'n. Well, 90s alam ko nauso yung mga ganyan, eh. Pero Meron, dami anyway, dami kahit dati. sa Paggabi YouTube yun, paggabi. marami din. Paggabi, Oo, paggabi usually. Ano yun eh, oo, si kahit nakalimutan ko ng pangalan nun. kahit yung mga novelist, even sila Dan Brown, 'di ba? Mga ginagamit nila yan. Basta yung mga agnostics and atheists novelists or content creators like sige gospels, pero nabasa mo na ba yung gospel ni Mary, Judas. gospel ni Peter, gospel ni Grabe, no? Judas, Book Yeah. of Enoch, nabasa mo na ba yon? So, eto na. Ito na naman si Wesley Huff, parang laging may sagot siya. Kaya favorite siya ngayong subject ng mga agnostics kasi lagi siyang may reasonable response. Sabi niya naman, hindi sila naka-reach ng Bible kasi nga sinulat sila like centuries after the resurrection na eh. So marami nang nangyari after that. Unlike sa mga gospels like para siyang biography na focus on Jesus talaga. Let's say nung movie ni General Luna, 'di ba, may kasama siyang biography doon na nagsusulat ng mga nangyayari. Parang gano'n ang approach ng mga gospels. Unlike sa mga ibang mga gospels na to like Gospel of John, Gospel of Mary na bukod sa na centuries na yung gap sa pagkasulat, masyado ring let's say shady yung ibang teachings like ayan, yung suppression of women. Sabi may daw, I think sa book ni Judas yun na yung mga babae parang let Mary go or parang lumayo na kasi babae naman siya eh. Parang hindi niya deserve yung parang heaven. Ganun. Parang ganun yung mensahe. Tapos sabi naman daw ni Jesus is, i-lead niya daw si Mary para maging lalaki. Parang ganun ang word for word na translation. Parang sexist. Tapos ayun, so bukod sa teaching is shady and yung dating din ng pagkasulat is malayo na and then
yung focus, it's not like a biography tulad ng mga gospels. Parang masyado siyang focus sa pagiging let's say credible. Kasi 'di ba, Mm. ang analogy ko is like, let's say tayo minsan pag ang content natin is si Sara Duterte, 'di ba? Ang taas ng engagement, gano'n. So sila din, kino-cross reference din nila yung mga kilalang names din sa Gospels like Matthew and all, Jesus, ganyan, ibang apostles, para mas marami din ang engagement. So, parang gano'n ang nangyari. Parang instead of mag-focus sa kay Jesus, sa life ni Jesus, ganyan, sa from birth to death then resurrection, focus sila sa parang obvious yung pagiging ano, parang obvious yung pagiging trying hard nila para maging credible. And tsaka puro saying siya, hindi nga siya ano, parang collection of sayings, hindi siya parang biography like the Gospels. So this is the reason kaya hindi sila umabot ng ano, ng Bible, like yung official nga na mga copy sa or book sa Bible. So that's the reason. Eto. Translation Yan. philosophies. Yan, interesting lang din kasi ano yan nga yung about the translation method or philosophy, may word for word, thought for thought, and paraphrase. So yung common na nabasa natin is yung ano, yung word for King word talaga. James. King James Bible Yes, yung common King James. Oo. Tsaka yung tawag dito, NRSV, New Revised Standard Version. Ayan. Mhm. Kasi yung sa King James, kasi nung childhood ko, 'di ba yung mga may mga English na nun na maraming word na thee, thy, Yeah. or thou, 'di ba? Yung mga thee gano'n, thou, thy. Yung King James kasi mas commanding ang tone niya kumpara sa ibang mga versions, and gano'n ang wording niya sa ano parang ang standard niya is second person lagi, yung equivalent ng second person. Mhm. Like yung we, so parang imbes na i-type parang yung you all, parang masyadong informal 'pag you all, 'di ba? Yep. Yeah, you all doing this, ganyan. Kaya naging gano'n. So, kaya pala unlimited thy daw sa King James. Kasi that was like the oldest way na Formal way of formal way of doing it or writing things. Yep. translating it. Mm. So yun, I mean, suggest ko na lang kasi bago ko lang din 'to na nabasa, like parang rabbit hole talaga. The way things make sense 'pag nakita mo rin. And na-relate ko lang din sa nasabi ko kanina about teaching the gospel or the word of God. Kasi 'di ba sa 'pag nagsisimba ka, yung mga traditional way of ano nga, kung hindi ire-relate niya sa mga personal problems, sa mga nire-relate sa mga political problems sa Pilipinas, 'di ba? Naisip ko, bakit wala tayong ganito na kasi I get it, may yung divine na message, but para sa'kin kasi parang mas convincing siya 'pag ganito mo rin siya ituturo, 'di ba? Yeah, may The data, may technicalities, structure, yeah, may totoo structure. 'yun. Tama 'yun kasi mas mauunawaan nung tao or kung sino man gustong, matuto. Mas visual Parang visual, yung mga visual aids ganyan. Kahit walang visual, like yung someone who would like explain it this way, 'di ba, na kunwari na pare, ganyan. Parang mas interesting siyang like pakinggan. Alongside with the of course with the message then, of course. or maybe Yes, go ahead. it's interesting for you, but not for a common man. I mean, I get I definitely get it. Like, syempre, pag may infographics and all of this is it's really more interesting. It's more eye-catching, more ano parang mas may intrigue ka sa mga nababasa mo. But I think the issue here is the church or the Catholic Church is focusing on delivering
the gospel's message instead of them giving a historical education for the people. Kasi mainly, the goal of the church is to spread the word of the Lord, right? So, if their main goal is to spread the word of the Lord, ang focus talaga nila is the gospel and the Bible. But they are not going to focus on like providing historical backgrounds on things because that's covered in theology. Theology na yung basically ito. Part na to ng theology kasi kasama dun sa pinag-aaralan ng mga pari yung history of course of the church, of the gospels and all of that, of Jesus, of God. So nandun na yun. Basically doon naka-reserve yung ganitong ganitong information. So I think for the common man or common people like us, Yeah. My point taken kasi ano lang kasi, I felt like parang gatekeep yung mga Gatekeep. ganitong information, 'di ba? It's parang the way it makes the information, let's say, credible, 'di ba? Kasi may science there's a discipline involved. Let's say yung pag-question nga sa gospel to the point na there's a research na pinag-aralan lahat ng common or popular names daw dun sa Israel or dun sa Judea, sa mga pinuntahang let's say lugar ni Jesus, 'di ba? Dun kasi sa gospel, it's consistent. Pag binasa mo yung Bible, mayroon pang identifier. Let's say, Matthew, the tax collector. Hindi lang sinabing Matthew Yung sinabi pang the tax collector. So, ibig sabihin, let's say, Matthew, Mark, Luke, and John ba? What's the other gospel? The fourth one. Basta. Mark, Uh, John, yeah. Parang they know how to write a historical account sa mga ganong method, 'di ba? Kasi let's say Thomas, brother of this, si Simon na ganto, na ganyan, para specific. Parang I'm not sure kung parang na-foresee nila or it's just part of the discipline, 'di ba? And ayun nga, yung mga common names nung time na yon, consistent sila dun sa four gospels. And sayang, with that effort, parang na gatekept lang siya, hindi siya ganun na share masyado sa public, even sa ibang followers. Ewan ko, baka sa philosophy din, kasi 'di ba nag-movie review tayo nung Conclave, 'di ba? May quote doon na si Cardinal Lawrence, sabi niya, certainty is the great enemy of unity. Parang ganun. Certainty is the deadly enemy Wait yata yun. of tolerance. Mhm. Like, I'm not sure kung correlated siya dito, pero with this kind of research, this discipline, parang it pushes for certainty. Ganun ba yun? And parang hindi ganun ang gusto ng church. Gusto nila mas open. Mhm. Ayun ang naisip kong thought about it. Kasi, oo nga, parang para saan pa ang religion if you have this preconceived notion of certainty, 'di ba? Kaya nga sabi nila, kaya that's why it's called faith, 'di ba? Yeah. Kaya nga ganun. Pero in contrast to the concept of certainty, 'di ba? Of course, church is focused on the message itself. Pero tong mga tong mga ancient scrolls, manuscripts, mga books, codex, parang mga messengers, 'di ba? Physical form ng messengers ng truth. I mean, truth para sa kanila, sa mga, let's say, mga Catholic people, ganyan. And it brings you closer to to certainty or to truth, if you wanna call it that way, sa mga ganto. So ayun. So I just personally believe lang siguro na for a message to be credible, since the church is all about the message. Yeah, for this to be credible or convincing, you need to be reasonable, 'di ba? Para pakita yung rational. So ayun,
Kaya na-appreciate ko talaga 'tong body of work dito, yung pag-discuss and recognizing the discoveries, and the stories, gano'n. Kasi sa tingin ko essential siya sa ano, sa it's essential in someone's faith or for spreading the word. So ayun, ayun ang tingin ko. Yeah, I think yeah, this sort of resource is important. I think for people na medyo nagwa-waver yung faith because of a lot of things that's happening na naririnig nila na mga nangyayari and all of that. But again, at the end of the day, that's why sabi mo nga, 'di ba? That's why it's called faith. Kasi whether you have faith or none at all, it really depends on you, right? So siguro kung nagwa-waver yung faith mo ng onte, yeah, you can definitely use these kinds of resource. Or if you want to go back to having faith again, yeah, definitely magagamit mo to. But kasi I don't really just want to cater with, religious people or non-religious people. But if there's really a God, I guess I would say na it's more of you personally and God, instead of you having a religion or you having like a religious group na you're belonging to, a specific faith basically that you belong to. And for me, it's for someone who appreciate like nerdy stuff, science or biblical text. I mean, History is definitely, this that's one why I'm is interested in this. Yeah. This is Yeah. history.